Welcome po sa video natin for today. Ngayon, meron tayong apat na topic na pag-uusapan. Una, yung basic concept of futures trading. And then, yung pangalawa naman is yung relationship or um, relasyon ng time frame at ng candlestick. Next po yung ano yung magandang time frame na gagamitin. And then, pangapat is yung candlestick and its definitions. Tara, simulan na po natin. Ngayon nandito po tayo sa Binance.com, website ng Binance. At tinitignan po natin yung Bitcoin market. Ito po yung pinaka-common at pinakamagandang gawing example. So, for futures trading, meron po tayong tinatawag na buy long at sell short. Halimbawa po nito, let's say for example, nakatingin po tayo sa Bitcoin. And yung current price po ng market is 25,913. So, pabago-bago po yan kasi nga po meron movement yung price natin. So, after formulating your technical analysis and kung sa tingin mo po tataas po yung presyo ng Bitcoin, magpiplace ka po ng trade dito. For example lang po, meron tayong $100. Meron tayong example, $100. And then, kapag nag-buy long ka po, ibig sabihin, nakapag-position ka na ng trade mo. And then, since buy low yung pinili mo, at kapag umakyat po yung presyo ng Bitcoin, mananalo po tayo doon. We'll be earning money po. And then, kapag nag-buy long po tayo, tapos bumagsak naman yung presyo, ibig sabihin mali po yung prediction natin, and that's a losing trade po na mako-consider. And then, next naman po is yung sell short. Halimbawa, again, yung price sa 25,912 and then tingin natin bababa yung presyo. So, magpo-position po tayo ng $100 halimbawa lang and then click po natin yung sell short. Ang mangyayari po niyan, kapag tama po yung prediction natin, bumaba po yung presyo, makakapag-earn po tayo ng income. That's a winning trade. Pero kapag nag-sell short naman po tayo, tapos yung price umangat, and then that's a losing trade po. Tapos na po tayo sa basic concept of futures trading. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung susunod, yung relationship ng time frame at ng candlestick. So ngayon, pag-uusapan na natin yung relationship ng time frame at ng candlestick. Kung makikita nyo po, parang kidlat no. Pero these are the patterns na na-form po ng per candlestick natin. So hindi po yun kidlat, maraming candlesticks lang po yan na nakabuo ng ganitong pattern. So halimbawa po kung makikita nyo, nandito tayo sa 15-minute time frame. So ang ibig sabihin lang po nun, per candlestick po na nandito is equivalent to 15 minutes. Okay po. Yung second candle din po dito, that's worth or that's equivalent to 15 minutes. Paglilipat po tayo ng time frame, nasa 1 hour time frame po tayo, ganun din po, yung per candlestick po na nandito is equivalent to 1 hour. So, kumbaga, nagsisimula po yung candle every first 1 second. And then, pag na-close na po yung isang oras, for example, 1 a.m. na-close na po. And then, pag simula po ng 1 a.m. and 1 second, another candle na po yung magiging form or mafo-form. Tapos, mabubuo po yan pag katapos ng isang oras. Next naman po na pag-uusapan natin is yung magandang time frame na dapat natin gamitin. Ano nga ba yung mga time frame? Kung saan ako komportable? Ano yung mga time frame na dapat kong gamitin sa pagtitrade? Sa pagpili naman po ng time frame sa pagtitrade, technically that's your personal decision na po. Kasi you can trade naman po 5 minute to 4 hours time frame or 1 day man yan, 1 week or 1 month. Nakadepende po yan sa'yo. Pero yung suggestion lang, kasi nga, pag mas mababa yung time frame, halimbawa nasa 30 minutes or 15 to 5 minutes time frame po, mas mabilis po yung creation ng candle. So, kadalasan po, yung mga scalper trader natin, gusto nila mas mabilis yung resulta ng trade nila,
merong result kagad after a few minutes, after a few hours. That is why they're choosing yung lower time frames then. So ikaw, let's say for example, gusto mo ng daily income or hourly income, gusto mo mabilisan yung income mo, I would highly recommend using the lower time frames. Kasi nga, mas mabilis yung formation ng candle, mas mabilis yung resulta ng trade. Doon naman sa may mga trabaho, halimbawa, merong 8 hours na shift, most of them, yung professional traders natin, nagtitrade between an hour or yung iba nga 4 hours time frame to 1 week. Kasi nga, pag ganun yung scenario, medyo matagal ma-form yung candle and then meron silang time na makapagtrabaho. Hindi nila kailangan bantayan yung market at ito din yung mga trader na hindi nagmamadali. So, kumaga, hindi nila kailangan mag-cash out or hindi nila kailangan magkaroon ng result kagad. So, they can wait for a day or two or even a week to see the result of their trades. So, ganun lamang po yan. At panghuli po natin pag-uusapan is yung candlestick po and its definitions. So, dito naman, meron tayong halimbawa, meron tayong red tsaka open candle. Kanina diniscuss po natin yung relationship ng candlestick sa time frame. So, incorporate po natin yun dito. Incorporate po natin yun dito. So, halimbawa, meron po tayong 1 day time frame. Halimbawa lang po yun. So, dito pa nag-open yung candle. So, kumbaga, it's 1 day time frame. First 1 second, nag-start na yung candle. Dito nag-open. And then, for whole 24 hours na movement ng candle, dito po nag-end yung isang araw. Dito po siya nag-close. So, kapag po nag-close yung candle above kung saan siya nag-open, that means buyers are in control. Mas dominante po yung mga bumibili. So, kapag mas dominante po yung bumibili, ang tendency po nun, aakyat po yung presyo. Kaya po green po siya. And then, next naman po na example natin, dito po nag-open yung candle. Ayan, let's say dito po nagsimula yung first 1 second. And then, after 24 hours of movement, dito po siya nag-end. So, ibig sabihin, nag-end po siya, nag-close po siya below where it opened. So, that means, mas dominante po yung mga sellers natin. Kaya po, pula yung candle. Another example po is yung ganitong candle. So, for this candle naman po, medyo marami siyang movement. Pero, kung makikita niyo po, dito po nag-open yung candle. And then, dito pa rin po siya nag-close. So, kahit lumampas man po yan, yung mga prices natin, yung body, this is the body of the candle. Yung body po niyan is magpo-form ng candle between where it opened and where it closed po. But since it closed above where it opened, it still form green candle. The same thing po sa red candle natin. Dito po siya nag-open. Basically, dito po nagsimula yung time frame at dito po siya nag-closed. So, kaya nandito po yung body kasi dito po in between nag-open and nag-close yung candle. Lumampas din po yung mga prices within that time. So, let's say for example, yung 1 day time frame po natin, within 24 hours, pumatak po yung presyo dito, pumatak po dito yon. Pero, yung body lang is where the candle open dito and where the candle close dito. Dito nagsimula yung 24 hours, dito nag-end yung 24 hours. So, yun lamang po for this video. I hope meron kayong natutunan. And kung meron kayong questions, just comment down below. If meron kayong suggestion, ano po yung mga next content na gagawin natin, just let me know. Lagay nyo lang po sa comment section. I'll be creating contents po about my trading strategies na for sure makakatulong po sa inyo. Yun lamang po. Maraming salamat.